Ika-6 ng Hulyo, 2026. Kanlurang Siberia, humigit kumulang 1,007 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Ito ang Omsk Oil Refinery, pinakamalaki sa Russia at mahalagang bahagi ng pipeline ng pagpoproseso ng krudong langis na bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Habang tinatamaan ng drone at missile strike ang ibang Russian refinery malapit sa labanan sa Ukraine, ang refinery na ito ay laging ligtas. Ayon kay Pangulong Vladimir Putin, hindi kayang galawin ang Omsk. Masyado itong malayo at malalim sa teritoryo ng Russia para maging makatotohanang target ng Ukraine. Iyan ang kanyang paniniwala, ngunit ito'y malapit ng maglaho sa apoy. Dinala ng Ukraine ang digmaan sa isa sa pinakaliblib na rehiyon ng Russia at napatunayang mali si Putin. Muli, noong 2022 katawa-tawang isipin na kayang magsagawa ng matagumpay na pag-atake ng puwersa ng Kiev sa target na daan-daang milya sa loob ng Russia. Walang sapat na kakayahan ang hukbong Ukrainian para magplano ng ganitong operasyon at abala sila sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo laban sa mga mananakop ng Kremlin at mahahabang hanay ng tangke. Kahit isipin lang ang mga pag-ataking malayuan sa mga refinery ng langis ng Russia. Pagsapit ng 2025, nagbago ng malaki ang sitwasyon at pati na rin ang mga prioridad ng Ukraine. Habang nauwi sa isang mabagsik at madugong digmaang ubusan, dumating sa malinaw na konklusyon ang mga puwersa ng Kiev. Kahit may tulong mula kanluran, hindi nila makakapantayan ang Russia sa isang harapang bakbakan, lakas sa lakas at tao sa tao. Habang tumatagal ang ganitong uri ng labanan, lalo at siguradong mapupunta ang pabor sa Russia. Kahit kaya ng Ukraine, itaboy ang sunod-sunod na pangkat sa lakay ng Russia at makasira ng 12-12 o maging daan-daang tangke ng kaaway, laging may kapalit na naghihintay sa likod para palitan sila. Kailangan ng pagbabago, kaya tumingin ang mga commander ng Ukraine sa totoong pinagmumulan ng lakas ng Russia, lampas sa harapan ng labanan. Hindi makabala, bomba o drone, pero ang langis ay hindi lang panggatong ng mga tangke at armored vehicles ng Kremlin. Ito rin ang pundasyon ng ekonomiya ng Russia. Ang langis ang nagbigay kay Putin ng pondo para sa digmaan. Ang malawak na network ng refinery, pipeline at terminal ang nagbigay daan sa Moscow na mas mapakinabangan ang likas nitong yaman. Kahit sunod-sunod ang parusa ng kanluran, patuloy pa ring binabaliwala ni Putin ang mga ito. Kumpiyansa siya na, basta't patuloy ang pagdaloy ng langis at tuloy-tuloy ang operasyon ng mga refinery, maaring magpatuloy ang digmaan ng halos walang hanggan. Para sa Ukraine, malinaw ang solusyon kung gusto nitong magdulot ng pinakamalaking pinsala. Kailangan nitong tamaan ang Kremlin sa mga puntong pinakamasakit, ang mga refinery. Dito nagsimula ang matagalang kampanyang tinatawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na long-range sanctions at mga pag-atake ng drone at missile sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Nung una, paisa-isa lang ang mga pag-atake, pero naging regular habang lumilipas ang mga linggo at buwan. Mas naging epektibo ito habang natututo ang mga drone operator ng Ukraine na tukuyin at targetin ang mahahalagang bahagi ng pasilidad, gaya ng distillation columns na responsable sa pagproseso at paghihiwalay ng krudong langis tungo sa mga magagamit at mahalagang fuel. Ang pagpapatigil sa mga bahagi ay epektibong nagpahinto sa malaking bahagi ng kakayahan ng bansa sa pagproseso ng langis at ang epekto ng bawat atake ay nagpatong-patong. Sa huling bahagi ng 2025, hindi na kayang iproseso ng Russia kahit malapit sa dami ng langis na napoproseso nito sa simula ng taon. Ibig sabihin nito, mas kaunting fuel para sa digmaan, mas kaunting fuel para sa mga tao, at mas kaunting fuel para i-export sa buong mundo. Lalong lumaganap at lumala ang takot sa bansa sa bawat bagong pag-atake. At napilitan pa ang mga komander ng Kremlin na ilipat ang mahalagang gagamitan sa depensa ng himpapawid tulad ng mga sistemang S-400 sa isang desperadong pagtatangka na protektahan ang kanilang infrastruktura ng enerhiya. Hindi pa rin napigilan ng mga drone,
Pagdating ng tag-init, 2026, mas malalaki, mas mahusay, at delikado na sila kaysa dati. Ika-27 ng Hunyo. Bago dumating ang panahong ito, nagsagawa ang Ukraine ng maraming matagumpay na pag-atake sa infrastruktura ng langis ng Russia, gaya ng refinery, terminal, pipeline at imbakan ng gasolina. Pero lalo pang paigtingin ng Kiev ang kanilang mga hakbang. Sabik itong samantalahin ang malinaw na kalangitan ng tag-init upang magsagawa ng sunod-sunod na mapanirang pag-atake laban sa kanilang kalaban at magdulot ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari para itulak si Putin sa mas mahirap na sitwasyon na magpapapili sa kanya na tapusin ang digmaan o sugalin ang ganap na pagkawasak. Ilang segundo bago magsimula ang unang pag-atake, mabilis lumipad ang mga Ukrainian kamikaze drone papunta sa dalawang mahalagang pasilidad ng enerhiya ng kalaban. Ang una ay ang Slavyansk Oil Refinery na matatagpuan sa bayan ng Slavyansk sa Kuban, sa reyon ng Krasnodar, malapit sa Crimean Peninsula at Black Sea. Ilang daang kilometro lang ito mula Ukraine. Kaya naaabot ng mga mapaminsalang drone at missile ng Kiev. Pag-aari ng Slavyansk Eco LLC, isa ito sa pinakamalaking refinery sa Timog Russia. Dito, ginagagang maritime fuel ang langis para mapakain. Ang Russian Black Sea Fleet ay ginamit ng Russia sa buong labanan para magpakita ng lakas at magsagawa ng drone at missile strikes sa mga bayan at lungsod ng Ukraine mula sa timog. Ang refinery na ito ay gumagawa ng maraming gasolina, fuel oil at produktong petrolyo. Karamihan ay ine-export sa Black Sea gamit ang mga barko ng Shadow Fleet. Malaki at tuloy-tuloy ang kinikita ng Kremlin dito. Habang papunta sa lokasyon ang isang grupo ng drone, ang isa pa ay tumungo sa ibang direksyon patungo sa target na mahigit 1,000 kilometro ang layo. Ang Slavneft Yanov Refinery sa Yaroslavl na matatagpuan mga 150 milya hilagang silangan ng Moscow at mahigit 400 milya mula sa Ukraine. Isa ito sa pinakamalalaking refinery sa Russia. Nagpoproseso ng milyon-milyong toneladang krudo bawat taon. Pangunahing tagapagsupply ito ng fuel sa gitnang Russia at mahalaga sa energy network ng bansa. Mahigpit din ang seguridad dito. Alam ng Kremlin ang halaga ng refinery, kaya naglagay ito ng ilan sa pinakamahusay nitong depensang panghimpapawid sa mga kanlurang rehiyon nito. Pero hindi sapat ang mga ito para mapigilan ang mga drone ng Ukraine na mabilis na tumutungo sa kanilang mga target sa ilalim ng dilim ng gabi. Nadaanan nila ang S-400 at Panzer S-1 air defense at umatake sila sa dilim ng gabi. Biglang napuno ng kakaibang ugong ng mga drone ang himpapawid sa itaas ng Yaroslavl at Krasnodar. Nagising ang mga lokal na residente mula sa kanilang mga kama at nagmamadaling lumapit sa mga bintana, agad kinukuha ang kanilang mga cellphone para i-video ang kaguluhang alam nilang mangyayari. Biglang gumana ang mga radar ng Rusya nang magsimulang lumitaw ang maraming marka sa kanilang mga screen at pinaandar ang mga depensa sa himpapawid sa huling desperadong pangtatangka na harangin ang mga paparating na banta. Ngunit huli na at kulang pa dahil maraming drone ang nakalusot sa perimeter ng pasilidad at direktang bumangga sa ilang mahahalagang bahagi, nagliyab at sumabog sa parehong lugar. Sumisiko ang apoy sa hangin at usok ang tumatakip sa mga bituin. Ramdam ang mga shockwave sa malawak na paligid at epekto ng pag-atake ay hindi lang pisikal, kundi pati mental. Pinatunayan ng Ukraine sa Russia na kaya nitong kumilos nang hindi natatakot sa parusa. Walang saysay kung ano man ang gawin ng Kremlin o gaano man kahusay nitong subukang ipagtanggol ang mga refinery nito. Kayang tamaan ng puwersa ng Kiev ang halos anumang target kahit kailan nila gusto, pati iba't ibang lugar sa iba't ibang rehiyon ng sabay-sabay. Wala nang magagawa ang Rusya para pigilan sila. Kung akala ng mataas na pamunuan ng Rusya na ito na ang tuktok ng pag-atake ng Ukraine na yung tag-init, malalaman nilang mali sila. Hindi pa ito ang kasyukdulan ng kampanya. Simula pa lang ito ngayong ika-5 ng Hulyo. Halos 1 linggo pa lang ang lumipas mula sa nakaraang pag-atake. At ang mga puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tauhan
ay nagsisimula na agad sa kanilang susunod na misyon. Mula, tinutukan nila ang maraming target na mahalaga sa energy network ng kalaban. Isa ay pamilyar sa kanila, ang Slavneftianov sa Yaroslavl, ang refinery na sinunog ilang araw lang ang nakalipas. Isang lugar na nagpoproseso ng 15 milyong metriko toneladang krudong langis kada taon. Hindi na nakapantataka na gustong tirahin ng Ukraine ang target na ito dahil isa itong napakahalagang haligi ng supply para sa Kremlin. Isang mahalagang node na gumagawa ng maraming gasolina para sa mga makinang pandigma ng Ruso, tinamaan muli ilang araw lang matapos ang naunang pag-atake, habang amoy pa ang usok at hindi pa bumababa ang alikabok. Patutunayan ng Ukraine na hindi nito papayag ang ayusin ng Russia ang pasilidad at ibalik ito sa dating kapasidad. Paulit-ulit nilang inaatake gamit ang kanilang puwersa tuwing gusto nila habang may digmaan, tulad ng nangyari ng madaling araw. Sa isang gabing nagsimula, tulad ng marami pang iba, pero nauwi sa drama at kaguluhan. Maraming Ukrainian drone ang tumama sa refinery at kalapit na istasyon ng pagbomba at pagpapadala ng langis. Nagising muli ang mga residente dahil sa pagsabog at tumingin agad sa bintana para makita ang pag-atake. Maraming nagpicture at nagvideo. Sinuway ang utos ng Kremlin at nagpost online para makita ng mas marami sa buong mundo. Muling umakyat ang usok sa kalangitan sa ibabaw ng Yaroslavl, habang muling napatunayang walang bisa ang depensa ng himpapawid ng Russia. Kasabay nito, mas maraming drone ng Kiev ang tumumo sa isa pang target, ilang daang milya hilagang kanluran ng Slavneftianov, ang Novatek Ust-Luga Terminal sa Leningrad region ng Russia. Matatagpuan malapit sa St. Petersburg sa Gulf of Finland. Ang Ust-Luga ay mahalagang export hub ng Russia bilang energy processing at shipping facility. Pinoproseso muna ang mga produkto ng gas plant para maging jet fuel at gas oil bago i-export sa mga pandaigdigang pamilihan sa pamamagitan ng Baltic Sea. Para maging mas eksakto, kapag ito ay gumagana sa pinakamataas na kapasidad, ang UST Luga ay may kapasidad na 700,000 bariles ng langis kada araw at inaasahang mag-e-export ng halos 33 milyong tonelada ng produktong langis sa 2025. Ang lokasyon nito ay ginagawa itong isang mahalagang estratehikong asset para sa Rusya, ngunit isa ring napakalaking target na napakahalaga para sa Ukraine. Ang pag-atake sa lugar na ito ay hindi lang naglalagay ng presyon sa supply ng gasolina ng Rusya, kundi pinuputol din ang mahahalagang pinansyal na lifeline na nagpapapahintulot kay Putin na gumastos ng trilyong rubles bawat taon sa digmaan laban sa Ukraine. Dose-dose ng drone ng Ukraine ang nasa himpapawid dito. Ayon kay Gobernador Alexander Drozdenko ng Leningrad, mahigit 60 UAV ang napabagsak ng depinsang panghimpapawid ng Rusya. Hindi nito nailigtas ang Ust-Luga dahil naiulat na ilang drone ang tumama sa terminal at nakasira ng infrastruktura sa Vyazotsk Seaport at Luga Military Training Ground. Matapos ang mga atake, naghanap agad ng ginhawa ang matataas na opisyal ng Rusya. Sa paniniwalang may limitasyon ang kakayahan ng Ukraine, tiyak na may hangganan lang ang abot ng drone ng kalaban. Kaya nanganganib lang ang mga refinery at infrastruktura malapit sa Ukraine. Ang mga mas malayo pa, tulad ng nasa pinakaloob ng Siberia, ay dapat ligtas sa mga UAV ng kalaban. Malapit ng patunayan ng Ukraine na mali ang pahayag na yon. Ang Omsk ay ikatlong pinakamalaking lungsod sa Siberia at may pinakamalaking refinery sa Russia. Sa loob ng mga dekada, kinilala ang refinery na ito bilang isa sa pinaka-secure na pasilidad pang-industriya sa Federasyong Ruso. Itinayo noong dekada 50 sa kasagsagan ng Unyong Soviet, naging sentro ito ng transportasyon at pagpuproseso para sa Siberia. Malayo rin ito ng mahigit 1,000 milya mula sa mga kalaban ng Russia sa kanluran at mga hangganan ng alyansang NATO. Dahil dito, kahit sa pinakamasamang inaasahan, tulad ng posibleng digmaan laban sa NATO, makasisiguro ang Russia na ang Omsk refinery ay halos imposibleng targetin. Nang sumiklab ang digmaan sa Ukraine,
Hindi inakala ng Moscow elite na magkakaroon ng militar ng Kiev ng makabagong gamit na abot ang malalayong lugar. Sa panahon ng drone warfare, mahirap isipin na may UAV ng kalaban na makakatawid mula Ukraine, lampas sa frontline at mga kill zone ng okupadong teritoryo, at makakalipad ng daang milya sa Russia nang hindi agad natutuklasan o napapabagsak bago marating ang refinery. Sa loob ng ilang taon, tama ang mga palagay na yon dahil wala pang drone ang Ukraine na abot sa ganung layo. Pero ginagawa na nila ito ngayon. Taon-taon, lalong lumalakas ang industriya ng depensa at hukbo ng mga drone nito. Ang mga unang sistema ay limitado ang abot at kadalasang umaabot lang ng ilang dusinang milya bago maubos ang kuryente. Habang tumatagal, lumuwag ang mga limitasyong iyon. May bagong drones na kayang bumiyahe ng 100, 200 at 300 milya at hindi pa doon natapos. Ang mga nangungunang tagagawa ng drone sa Ukraine tulad ng Firepoint ay patuloy na itinulak ang mga hangganan at muling binigyang kahulugan kung ano ang kayang gawin ng isang UAV pagsapit ng 2024. Nakagawa sila ng isang tunay na espesyal na bagay. Ang Firepoint FPV-1 ay isang long-range, one-way attack drone na nagkakahalaga ng 55,000 para gawin at kayang magdala ng 60 hanggang 100 at 20 kilo na warhead papuntang target na hanggang 1,000 milya ang layo. Pagsapit ng 2026 na modify ng Firepoint ang FPV-1 para lumipad ng mas malayo, in-optimize ang disenyo, pinino ang aerodynamics, at dinagdagan ang tangke ng gasolina. Sa paggawa nito, nadala nito ang daan-daang bagong target sa abot ng distansya tulad ng Omsk Oil Refinery na dati ay imposibleng maabot at na halos kasinlayo mula sa hangganan ng Ukraine gaya ng layo ng New Orleans sa Los Angeles. Isang lugar na hinihiwalay sa mga frontline ng daan-daan at daan-daan pang milya ng kagubatan, kapatagan, bundok, bayan at lungsod. Pati ang maraming radar at depensa sa himpapawid, isang imposibleng target na naging posible. Ayaw ng Ukraine na maghintay at hayaang magpatuloy sa pagtakbo. Sa pinakamataas na kapasidad ang refinery na yon. Ang refinery na pinapatakbo ng Gazprom na nagpoproseso ng milyon-milyong toneladang krudo bawat taon ay patuloy na tumatakbo sa pinakamataas na kapasidad. Kaya nung gabi ng Hulyo, 6 na ganda ang mga puwersa ng mga sistemang walang tripulante ng Ukraina para sa isang operasyong hindi pa nila nagawa. Isang direktang pag-atake sa pinakamalayong target na sinubukan nilang atakihin. Para sa mga empleyado ng Omsk Oil Refinery at mga lokal, karaniwan lang ang gabi ng Hulyo 6. Alam nila na patuloy pa ring nagaganap ang digmaan sa Ukraina at unti-unti na itong nagsisimulang umabot sa mga rehiyon ng Rusya. Napanood na nila ang mga ulat sa balita at nabasa ang mga headline tungkol sa mga refinery na inaatake sa mga lugar tulad ng Leningrad at Krasnodar. Pero naramdaman nila ang isang uri ng seguridad dahil sa napakalayong distansya na naghihiwalay sa kanilang lungsod mula sa labanan. Matagal nilang pinanood ang pagyusbong ng digmaan nang may konting kapanatagan dahil laging malayo ang mga drone strike at pagsabog. Hindi naisip ng mga taong ito na magiging larangan ng digmaan ang kanilang bakuran tulad ng ibang mas malalayong lungsod sa kanluran. Biglang naglaho ang ilusyon nang pumasok ang mga drone ng Ukraine sa himpapawid ng Omsk at umalingaw-ngaw ang mga air raid sirena sa reyon. Habang ang nakakatakot na tunog ng mga sirenang ito ay naging pamilyar na sa mga residente ng ibang rehiyon sa Rusya, ito ang unang pagkakataon na narinig ng mga taga-Omsk ang ganitong tunog. Labis itong ikinagulat ng lahat, pero lalala pa ang sitwasyon. Lumabas ang mga manggagawa sa Omsk Oil Refinery at nagulat habang lumalakas ang ugong ng mga FP-1 drone ng Ukraine sa langit. Nagmadali ring lumapit sa mga bintana ng kanilang mga apartment ang mga lokal na residente, gamit ang kanilang mga mata at kamera ng cellphone upang hanapin ang kahit anong senyales ng paggalaw sa abot tanaw. Makalipas ang ilang segundo, tumama ang unang drone sa target, nagdulot ng malakas na pagsabog at makapal na usok sa gabi. Sumunod pa ang mas maraming pagsabog sa mga sumunod na minuto, kasabay ng mga putok ng baril at maging ang tanawin ng isang Su-57 na ika-5 henerasyong fighter jet sa himpapawid.
habang ang mga lokal na puwersa militar ay gumamit ng lahat ng kanilang magagawa para labanan ang paparating na banta. Wala ni isa sa mga ito ang gumana. Kahit ang pagpapalipad ng isa sa pinaka-advanced na eroplano ng hukbong himpapawid ng Russia ay hindi sapat para mapigilan ang pag-atake. Habang maraming binagong FP, isa drone ang bumaba mula sa kalangitan. Natunton ang kanilang mga target at mabilis na sumugod papunta sa mga ito. Nagdulot ng mga pagsabog sa pagbangga at nag-iwan ng malalawak at naglalagablab na apoy sa kanilang dinaanan. Ilang drone ang tumarget sa low AVT. 11 unit ng pagpipino na pinakamahalagang bahagi ng infrastruktura ng pasilidad. May kapasidad itong magproseso ng milyon-milyong toneladang langis. Habang ang ibang drone ay nakatutok sa mga processing column ng refinery. Mabilis na nauwi ang eksena sa takot at kaguluhan habang sumiklab ang mga pader ng apoy sa kalangitan at umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng natatakot na mga residente sa paligid. Nagmadali si Gobernador Vitaly Klitschko sa messaging app ng Russia na MAX upang tiyakin na kontrolado na ang sitwasyon at karamihan sa drone ng Ukraine ay napabagsak. Ngunit hindi sapat ang kanyang mga salita para takpan ang apoy at usok. At hindi rin ito tumugma sa mga larawang at bidyong kumalat online na nagpapakita ng nakakagulat na eksena. Habang umabot ang digmaan sa Ukraine sa Omsk, hindi masosobrahan ang paglalarawan sa tindi ng pag-atake sa Omsk. Mukhang isa na namang matagumpay na pag-atake sa Russian oil refinery. Sa katunayan, ito ay direktang tama sa pinakamalaking refinery sa bansa na nagbibigay ng napakaraming fuel sa hindi mabilang na mga tahanan at negosyo. Ito ang huli sa 11 pangunahing producer ng gas sa Russia na tinamaan ng drone ng Ukraine, gaya ng binanggit ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine sa kanilang ulat online tungkol sa pag-atake. Isa na namang malaking dagok ito sa enerhiya at ekonomiya ng Kremlin. Dagdag na pinsala sa kapasidad ng bansa na magproseso ng langis at ipagpatuloy ang digmaan nito laban sa Ukraine. Ang agarang epekto ng pag-atake ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa at kung gaano katagal bago maayos ng Russia ang mga nasira. Pero kung susuriin pa natin ng mas malalim at titingnan ang mas malawak na larawan, mas malaki pa ang epekto nito kaysa sa inaakala. Hindi lang ito simpleng pag-atake, kundi isang di pa nagagawang pag-atake sa lugar na akala ng Russia ay hindi maabot. Mensahe ito mula sa Ukraine para kay Putin na nagsasabing kahit ang pinakamalayong bahagi ng bansa niya ay di naligtas. Ganito ipinapaabot ng Kyiv sa mamamayang Ruso na habang tumatagal ang digmaan, lalong mararamdaman ng mga tao ang epekto nito sa sarili nilang tahanan. Pinapakita nito kung gaano kalaki ang pagbago ng laban noong 2022. Nakakatawang isipin na ang Russia ay tatamaan ng ganitong pag-atake. At nakakagulat na ang Ukraine pa ang gagawa nito. Pero sa 2026, ang ganitong pag-atake ay hindi na nakakagulat. Normal na ito. Ito na ang kalakaran at takbo ng digmaan. Hindi na tanong kung kaya bang atakihin ng Ukraine ang ganitong bahagi ng Russia, kundi kailan. At hindi lang mga refinery ng Russia ang nanganganib. Tingnan mo kung paano ginamit ng Ukraine ang mga drone na nagkakahalaga ng $20,000 para sirain ang milyong-milyong dolyar na halaga ng mga Shadow Fleet tanker at nuclear bomber ng Russia. I-click ang video sa screen mo para magkita tayo sa susunod na labanan.